Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Ito ay isang pangkaraniwang araw sa Divisoria noong taong 1930. Makikita kung paano manamit noon ng mga Pilipino at mga simpleng mga produktong ibinibenta sa Divisoria. Dito ay makikita din na karaniwan na lamang ang mga kalabaw sa mga kalsada ng Kamaynilaan at mga kabayo na may hila-hilang kalesa. Ang video na ito ay mula sa Indios Bravos. Maaari niyong bisitahin ang kanilang YouTube channel na hitik sa mga natatanging video sa kasaysayan ng Pilipinas. Mag-subscribe na din sa channel nila upang hindi mo ma-miss ang kanilang mga susunod pang uploads. Sa video naman na ito, makikita ang abalang lungsod ng Caloocan kung saan magaganap ang presidential election taong 1946. Tinalo noon ni Manuel Rojas mula sa Liberal Party si Sergio Osmeña mula naman sa Nacionalista Party bilang pinakabagong Pangulo ng Pilipinas. Ang videong ito ay ang makasaysayang interview ni Chris Aquino kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong dekada 90. Naanyayahan si Bongbong Marcos na maging panauhin ni Chris Aquino sa kanyang programa noon sa RPN9 na actually yun na. Alam naman ng marami na ang pamilya Marcos at Aquino ay naging maugong na magkalaban sa politika
mula noong mapaalis sa pwesto si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at hinalinhan siya ni dating Pangulong Corazon Aquino noong 1986 dahil sa EDSA Revolution. Sa video makikita kung gaano ka-professional ang dalawa. Hello, Wong. Welcome to Actually Unite. Thank you very much at pinaunlakan mo kami. No, not at all. It was a pleasure. Nung dumating yung paanyaya sa akin, di sabi ko, bakit hindi? Sa wakas. Oo naman, at magkumparet-kumare tayo. Tama yun, Meron tama. kaming inaanak, yung anak ko ng isang mayor from Isabela, si Mayor Bodji D. How are you? I am fine, thank you very much. I've been a little busy, but... I commented kanina na you lost a lot of weight. Is I- it because of your health club? Hindi. Well, I try to keep a health regimen. Talagang natutunan ko yun sa ama ko is to try and exercise. Lalo na pagka nangangampanya ka o nasa labas ka, it's very important, you know, because you have to keep going, you don't eat at the right time, di ka natutulog. So, those things have to be maintained. Speaking of your father, what was President Marcos like as a father growing up? Kasi how old were you when he was elected, Bale? Bilang Yung unang presidente? birthday ko sa palasyo was 8. 8 years old. Oo. So, actually, all of your teenage years, All of my teenage years and including your 20s. most of my 20s, Oo. mga 28 na kami nung umalis. So that was a long time. Yeah, in the Was he palace. a disciplinarian? Well, hindi naman sa disciplinarian in the sense that he would make very clear kung anong hinahanap niya sa inyo, what he expects from you. And he would make it very clear if you did not live up to the standards that he put, that medyo masama ang loob niya sa'yo. In terms of actual pure discipline, yung pumapalo or something like that, hindi naman gano. Ang mommy mo, Mami ko, mas lalong Yes. hindi. Masyadong mabait yun. She cannot even, she would just, siguro pag hindi na niya matiis yung frustration niya, iiyak na lang yun. Pero in terms of actual beating, as the Yes. English call it, I was beaten more in my school in England than I ever was by my parents. do you think that the name Marcos is an asset or a liability in terms of politics? Sobra bang expectations ng mga tao sa'yo? Well, in a sense, it is a liability in that sense because kahit na sinasabi ko, no, actually wala naman akong binabayot at you will be president in 10 years. Maraming mga ganun. Say na, no, I have no intention. That it's somehow disappointing to them. I think overall, in fact, I have not yet found a situation where it has been a liability. After all, I can come and speak to you on your show. So being a Marcos has not held me back in any way. It's Ang video naman na ito ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ay ang pagdedeklara niya ng pagtatapos ng martial law sa Pilipinas noong January 17, 1981. Halos nasa isang dekadang napasa ilalim noon ng Pilipinas sa martial law o batas militar na nagsimula noong taong 1972. As I have said, I sound in your presence proclaiming the termination of the state of martial law throughout the Philippines. I say we have just begun. Now therefore I, Ferdinand E. Marcos, President, Prime Minister of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by the Constitution, do hereby revoke Proclamation 1081, proclaiming a state of martial law in the Philippines, and Proclamation number 1104, dated January 17, 1973, declaring the continuation of martial law, and proclaim the termination of the state of martial law throughout the Philippines, provided that the call to the armed forces of the Philippines to prevent or suppress lawless violence, insurrection, rebellion, and subversion shall continue to be in force and effect, and provided that in the two autonomous regions in Mindanao, upon the request of the residents thereof,
The suspension of the privilege of the writ of habeas corpus shall continue, and in all other places the suspension of the privilege of the writ shall also continue with respect in furtherance or in the occasion thereof. Pursuant to Article 17, decrees, instructions constitute part of the law of the land and shall remain valid. Thank you. Taong 1995 nang bumisita sa Pilipinas si Pope John Paul II upang magdaos ng misa sa pagdiriwang ng ating bansa sa ika-400 anibersaryo ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ginawa ang isang open-air mass na dinaluhan ng milyong mga Katoliko. Isang matandang babae ang napaulat na namatay, habang bantay sarado naman ang mga otoridad sa pagbabantay sa lugar dahil sa mga kumalat na banta ng terorismo. Thank you very much. I'm over. Sa video ay ang hindi malilimutang death march sa Bataan. Halos nasa 10,000 kataong namatay dahil sa labis na pagpapahirap na ginawa ng mga Hapon sa mga bilanggo ng digmaan. Sa pilitang pagpapalakad sa mahigit kumulang 70,000 bilanggo ng digmaan o prisoners of war na binubuo ng mga Pilipino at Amerikano na nadakip ng mga Hapon sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nagsimula noong 9 ng Abril 1942, ang pagmartsang ito ay nagumpisa sa Mariveles, Bataan patungong San Fernando, Pampanga na umabot ng 88 kilometro ang layo hanggang Capas, Tarlac at muling naglakad ng layong 13 kilometro hanggang matunton ang himpilang O'Donnell. Tumagal ang pagmamartsang ito ng 6 na araw. Ang pagtatagpo ni Ninoy Aquino at Imelda Marcos noong May 21, 1983 sa Amerika. Sa panahon din umanong ito, pinalaan ang dating unang ginang na huwag nang bumalik si Ninoy sa Pilipinas dahil maaaring manganib ang kanyang buhay. Agosto 21 sa parehong taon, binaril at namatay si Ninoy pagbaba pa lamang niya sa kanyang sinasakyang eroplano sa Manila International Airport. Para sa ating bonus video, mahuhulaan nyo ba kung saan ito sa Pilipinas? Ito ang itsura ng Boracay noong taong 1988. Nais nyo ba ng part 2? Mag-iwan ng komento sa comment section sa ibaba ng video ito.